Ayan. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, I am Pastor Jays. So, usually, ako po yung nangaral sa afternoon service. And ito pong church na inatinan nyo is hindi po religion yung ating pinopromote, but actually relationship. And anyone is welcome regardless of your background, no? Regardless din kung saan kang pamilya galing o galing ka pa sa malayong lugar, may umaattend sa atin dito kahit galing pa siya sa Bulacan, no? Galing pa siya sa Tondo or maraming malalayong mga lugar, galing pa sa Makati, BGC. But the thing is, nandito tayo, maraming mga nilakpasan na mga dapat puntahan, mga malls, pero nandito tayo because we know na merong gagawin si Lord sa ating buhay at kailangan natin siya i-prioritize dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. Amen ba yun? No? Alam niyo po, ang series natin for this month of February is all about building life together. No? And about building life together, alam natin na ang bawat isa sa atin hindi pwede mapag-isa. At likas sa mga Pilipino, yung tinatawag na unity. Kaya 'di ba, nung tayo ay elementary, sino dito nakapag-elementary, narinig yung word na nagbubuhat ng mga bahay, anong tawag doon? Pagbabayanihan, di ba? Sino nakarinig ng ganong word? Come on. No? Bakit may ganon tayong sense ng pagbabayanihan o kaya sariling atin, pamilya natin? Kasi we can never be alone. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan ang bawat isa sa atin, kaibigan, kakilala, acquaintance lang natin. Hindi talaga tayo pwede mapag-isa na ako na lang, sinusolo na lang natin ang isang bagay. Kaya ngayon, alam ko ang bawat isa sa atin, we can build life together, magkaroon tayo ng harmonious relationship, at sa ganon, mababago natin ang ating bansa. Amen ba yun? Alam nyo, sa bansa natin, maraming nag-aaway-away. Laging may different parties, di ba? Lalo na sa politics, hindi democracy, nangyayari democracy, di ba? Ang daming nangyayaring hindi magagandang bagay, or even in our families. Pwedeng laging hati, laging feeling natin broken kahit buo. But the thing is, kailangan may mapagbuklod sa atin na isang bagay. Ano yun? Yun po ay tinatawag na love. Kasi perhaps sa bawat isa sa atin, yung word na love or pagmamahal, pag-ibig, ay iisa lang. No? But actually in the Bible, ang Bible po ay naisulat hindi sa English or sa Tagalog, pero its original po na pagkakasulat, it's in Hebrew and Greek. Ano? And yung language na yon, syempre, di ba sa atin, kung sa English nga, di ba magkaiba yung kill tsaka off. Sa atin, isa lang yung kill tsaka off. Ano yun? Patayin. Tama ba? Pag sinabing kill the lights, ano sa Tagalog? Patayin ang ilaw. So, meron talagang language na masasabi nating discrepancy sa bawat meron tayong language ngayon. But the thing is, in the Bible, there's this 4 types of love kasi ang ginamit na pagkakasulat sa Bible is Greek. Ano? And yung 4 types of love, ito yan, una yung phileo. Sabihin nga natin, phileo. So pag sinabing phileo, dito po galing yung word na Philippines, di ba? Philadelphia, sinong idol nyo si Joel Embiid, di ba? Natalo sila ng Warriors. No? But the thing is, ito yung phileo, yung brotherly type of love. Hindi yung brother na kapatid mo sa dugo, kung hindi, ito yung mga friends na nabubuo throughout the years. No? Pwedeng magkaibigan na kayo for 5 years, since elementary, since high school. Ito yung tinatawag na brotherly love. But the thing is, itong brotherly love, nagtatapos din ito. Sabi nga, yung best friends daw natin ngayon, pwede maging worst enemies natin kinabukasan. Pag may nangyaring hindi maganda, pwedeng magkaroon ng rift dun sa relationship natin. Tama ba yon? And the thing is, kapag halimbawa, may iba rin na nagiging friends natin dahil perhaps nakaka-benefit tayo sa kanila or sila sa atin. Pero pag hindi na sila nakaka-benefit sa atin, ano nangyayari? Hindi na kayo friends.
Friendship over na. Siguro kaya mo friend yung nung high school ka, yung isa mong seatmate, dahil nakokopyahan mo. No? Pwedeng ganon. O kaya nakokopyahan ka niya, then ikaw meron ka ring ibang intention sa kanya. So, in short, pag sinabing phileo, nakadepende yung pagmamahal dun sa ginagawa ng isang tao or nabe-benefit mo sa kapwa mo. Then, anong sumunod? Family love. Sabay-sabay nating basahin. Ano yun? Estorge. Sabay-sabay nga natin. 1, 2, 3, go! Okay. Pag sinabing estorge, ito yung family love, natural love ito. Hindi na kailangan turuan yung nanay na mahalin yung anak at yung anak sa nanay. No? Immediately, alam na natin yon, pagkadugo ko, kadugo ko. Kaya nga meron tayong kasabihan that blood is thicker than water. Di ba? And madalas, kapag halimbawa boboto sa barangay election, di ba? Sinong boboto mo? Yung kamag-anak mo. Tama ba? Ay, kilala ko yan. Kahit ano, di ba? Kamag-anak ko yan. Wala ka sa lolo ko. Di ba? Laging ganun tayo. Bakit? Because we have this innate type of love called estorge. But the thing is, itong estorge rin, katulad ng phileo, it does not last forever. Meron ding ibang mga magulang, tinatakwil nila yung anak nila. No? Meron ding mga anak, tinatakwil yung magulang nila. And may time na kung saan, malaki na ako, di ko na kailangan parents ko, may mga ganun, ano? Or yung anak ko, hindi naman sumusunod sa akin, ayaw ko na sa kanya, may mga ganong time. It lasts pa rin. And even kahit kapag namatay yung mga members ng family natin, merong pwedeng may time limit or pwedeng magbago rin yung love natin sa kanila. Lalo na kapag halimbawa nahihirapan ka na alagaan yung parents mo, wala ka ng sariling time for yourself. No? Tumanda ka ng dalaga o binata, wala ka ng sariling family. Pwedeng ganun, ano? But the thing is, part pa rin tong estorge dun sa love na hindi naglalast forever. And then, may tinatawag din na next type of love, sexual love. Ito yung, sabay-sabay nating basahin, eros. Ano? This type of love is sexual type of love. Para lang talaga to actually sa mag-asawa. But the thing is, pag halimbawa sinabi mong, ay, yung taong yun, mahal ko na. Ano ibig sabihin nun? Are you attracted sexually sa kanya? Or parang mahal mo na as a friend ba? Or meron kang ibang intention than that? No? So, as a matter of fact, itong mga ganitong type of love, itong una, yung phileo, estorge, eros, hindi yan, kumbaga, habang buhay eh. Yung attraction natin sa kapwa natin, pwedeng may time limit yan. Pag tumanda na, di ba, kumulubot na ang balat, nag-iba na yung mukha niya, yung body shape niya, pwedeng hindi na tayo sexually attracted o kaya yung mga mahal natin sa buhay, baka hindi na natin ganun nakakayanan na mag-take care sa kanila. But one thing that never fails is this love called agape love. Ano yung agape love? It's God's love. Now, John chapter 3 verse 16 again. Si God kasi yung ini-emulate natin na love. Sa totoo lang, ang bawat isa sa atin, hindi natin alam ano ba talaga yung totoong pagmamahal. Hindi natin alam yung totoong pagmamahal, but God showed it sa bawat isa sa atin when He gave up His one and only Son. Kaya sabi sa John chapter 3, tignan nyo, verse 16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Wow! Alam niyo, pag binabasa ko pa rin ito, di ako nagsasawa. Para tong yung text na kinikilig ka pa rin, no? Ito yung text na kung saan parang, wow, sobrang mahal ako ng Diyos kahit sino pa ako, ano man yung kasarian ko, ano man yung status ko, ano man yung background ko, sobrang mahal ako ng Diyos. Pwede mo pang sabihin niya sa katabi mo, come on, sobrang mahal ka ni Lord. Come on, can you say it to the person beside you? Mahirap yung walang kausap. Again, sabihin mo sa kabila, sobrang mahal ka ng Diyos.
And what did He do? Anong ginawa niya? Paano pinakita ng Diyos yung pagmamahal? Ano ang ginawa niya? Anong sabi? Kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Ganun yung pagmamahal sa atin ni Lord. Ano? Kaya niyang ibigay yung someone special sa Kanya. Para daw hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay tinatawag na Diyos ng pag-ibig. Diyos ng pagmamahal. Now, yung mga love na nabanggit natin kanina, 4 yon. Ano nga yon? Phileo, Storge, Eros, at saka Agape. 3 doon, lasts. Pero one thing that never fails again is that agape type of love. Now, sa totoo lang po, sa bawat isa sa atin, nade-develop ang agape love when we connect ourselves to God. Kasi na-realize natin, ganun yung klaseng pagmamahal pala. Ito sino magbibigay ng buhay niya para sa kapwa? Na sinaktan siyang maigi, ginawa ng lahat ng di magandang bagay. Example na lang natin, yung nagmura sa'yo, yung nambuli sa'yo, kaya mo bang mamatay para sa kanila? I'm sure hindi. Tayo, we hurt God so many times. Actually, nineglect pa nga natin siya most of our lives. Pero mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. And what He did is He sacrificed Himself through Jesus Christ para tayo ay maligtas. Kaya God's love, recall natin, is a selfless type of love. It is a sacrificial love, unconditional love, and unchanging love. Hindi po mahal tayo ni Lord 2,000 years ago lang. In the Bible, God does not change. Amen. Hebrews chapter 13 verse 8, si Jesus din, He does not change. And even sa Isaiah chapter 44, si God, He is the first and the last, the Alpha and the Omega, and kinlaim din ni Jesus in Revelation chapter 21 or 22 that He is the first and the last. Kaya kung makikita natin, si God, He is all in all, the true love. Yun na may emulate natin sa ating buhay. Now, kaya ba natin magmahal talaga na katulad ng Diyos? Noong una, hindi. But with God, experiencing His love, pwede natin yun ma-emulate sa ating buhay. Amen. Kasi siya yung tatanggapin natin as our Lord and Savior. Kaya gusto po ng Diyos magkaroon ng bawat isa sa atin ng relasyon sa Kanya. Hindi po nagtatag si Jesus ng religion para lahat ng pumasok sa church or sa isang fellowship or isang structure ng church ay maligtas. Hindi nag-attendance ka lang, nagpa-member ka, born again ka na, and meron ka ng eternal life. Hindi ganoon ang ginawa ni Jesus. But everyone who comes to Him, everyone na nakalagay sa John 3:16 na binasa natin kanina, di ba? Lahat ng naniniwala sa Kanya. But actually, faith is more than paniniwala. It's also a mistranslation kasi pagtitiwala talaga yung word. Pag sinabing pagtitiwala, you put your trust. Kaya mong sabihin na, Lord, hindi ko alam yung mangyayari sa akin, but Lord, I give my trust in you. Kaya, nung napako po siya sa cross, actually, next slide please, nung napako si Jesus sa cross, you were on His mind. Ang bawat isa sa atin, nasa isipan ng Panginoong Jesus. Mahal na mahal niya kasi ang bawat isa sa atin. Gusto niya tayo makasama for eternity. And gusto niyang ma-enjoy natin yung buhay natin. How many of us here, lagi nakakaranas tayo ng sufferings, o kaya laging may pain, laging may injustice sa buhay natin? Actually, gustong i-end ni God yun. And one thing na kailangan na gawin natin is to accept Jesus in our life. Para sa ganon, yung ginawa ni Jesus, hindi mapawalang bisa. In Romans chapter 5 verse 8,
Sabi, pero, next slide please, pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. Again, nung namatay si Christ para sa atin. Now, today, dahil ganyan yung pagmamahal ni Lord sa iyo at sa akin, I believe kung nakita mo na grabe yung pagmamahal ni Lord, hindi mo ba ito ikikwento sa iba? Hindi mo ba ito sasabihin sa family members mo, sa friends mo? Itatago mo lang ba yung good thing na ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin? Kaya ang topic natin po ngayon is all about call of God. Ano yon? Fish for men, feed the sheep. Now, si Jesus po, mga kapatid, ay kumuha ng mga disciples. Marami pong followers si Jesus eh. He roamed around, hindi siya nagstay sa isang place. Pumunta siya from city to city. And then maraming followers, thousands of followers si Jesus. Kahit saan siya pumunta, sinusundan siya ng napakaraming mga tao. Pero doon sa mga napakaraming tao, kumuha siya ng ilang mga disciples. And then, sa mga ilang disciples na yon, sabi nila, nasa 72 daw na disciples, pero sa 72 rin, kumuha rin siya ng apostles, tinatawag na 12 apostles. Ano? But nonetheless, the disciples of Jesus, yung kilalang-kilala natin, yung 12 disciples na nasulat din sa Bible, they are ordinary men na alam natin. Walang special sa kanila. Sila ho yung mga taong kung saan, kung ano yung nakikita natin, ordinary, parang walang binatbat, or parang sabihin natin, normal lang, sakto lang, ganun lang. Yun lang yung mga pinili ni Jesus. Hindi siya pumili talaga ng nakapag-aral sa isang prestihiyosong school. Walang ganun. Wala siyang kinuhang disciple na philosopher, yung background niya. Walang ganun. Actually, most of them pa nga, normal lang talaga. Katulad ni na Peter, na James and John, mga may background ng pangingisda. Si Matthew, isang tax collector. Pag sinabing tax collector, isang hindi magandang job noong unang panahon kasi makasalanan na job daw yon dahil sa you take advantage over yung sa neighbor mo. And then marami pang iba. But the thing is, one thing na yung pagkakatawag ng Diyos sa mga taong ito, gumagamit siya ng mga ordinaryong tao. Kung makikita natin, one thing in common sa mga disciples, okay, sige, pare-pare sila mga lalaki, pero the thing is, gumagamit ang Diyos ng mga ordinaryong tao. Do you see yourself as an ordinary person? Pag sinabing, you will rate yourself 10 out of 10 ka ba? Or parang normal lang, 6, 7? No? Typical na person, pwedeng inside out, tingin mo normal ka. Ordinaryong tao, nakapagtapos ng pag-aaral, sabihin natin hindi rin nakapagtapos, or hindi nakaabot ng college, hindi nakagraduate, sakto lang din yung sahod mo. Walang special sa'yo. Hindi ka magaling mag-vlog, katulad ng mga ina-idolize mo na mga vloggers, or perhaps ikaw rin naman, hindi ka naman katulad ng mga artista, hindi ka naman magaling umarte, hindi ka naman magaling kumanta. Wala lang, parang normal lang sa isang tao. Ganun, walang special sa'yo. Pwede yun yung nakikita natin. Actually, wala kang pinagkaiba, tayong lahat, walang pinagkaiba sa mga disciples ni Jesus. As a matter of fact, kung sino pa nga yung mga halos walang pera, yun pa yung ginagamit ni Jesus, pinipili ni Jesus. But si Jesus, marami naman siyang tagasunod, merong mga mayayaman, hindi niya naman yung pinili. Meron din yung merong authority, may centurion pa, hindi naman yun yung pinili niya. But the thing is, pinili ni Jesus yung mga ordinaryong tao. And nung tinawag niya sila, alam niyo po sinabi nila sa kanila ni Jesus, Matthew chapter 4, anong sabi ni Jesus? Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Again, gagawin daw ano? Mangingisda ng mga tao. Sino dito ang gusto nyong maranasang mangisda? O gusto nyo ma-experience? Come on, taas kamay, huwag kayong mahiya, no?
Okay. Sino dito gusto niyong maging isda? Okay, wala naman. Buti naman wala nagtaas. Ano? Now, pag sinabing mangingisda, anong nasa isipan nyo? No? Ito pong picture na yan, ang sente ko, no? Di nyo ako nakikita, no? Ang itim, no? Pero ako yan. No? Yan po ay taken way back 2011 dun sa isa nating satellite church sa lugar po ng Bicol, sa Dahican. Ano? And alam natin, kapag nasa malayong lugar, walang internet, ang hina ng signal, no? Anong kinabubuhay ng mga tao? Either agriculture or pwedeng pangingisda, no? And ganun nga yung culture po ng mga tao doon. Talagang nangingisda sila. Kung makikita natin, may mga boats dyan na nakalagay. And then, yan, puro greenery lang, puro blue, yung nakikita nyo. Pwedeng sabihin natin peaceful, ganyan. Pero it's a normal type of life. Hindi complicated, no? Walang mga mamahaling gadgets, ganyan. Walang mga engrande na mga lugar. Hindi sobrang linis, maputik pa madalas. Now, for us, pwedeng ayaw natin ng ganyan dahil sa culture na meron tayo dito sa Manila. Pero, naghahalin tulad si Jesus sa pangingisda sa kung saan gusto niyang magdala ng mga tao sa Kanya. So, ibig sabihin, yung mga dadaling tao, parang hinahalin tulad niya na isda, tapos yung nagdadala ay fisherman. Now, sa Mark din, chapter 1, si Jesus nagsabi sa mga alagad, inulit ni Mark, ano? Sabi niya, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mga mangingisda ng mga tao. Alam niyo po, doon sa lugar ng Bicol, marami tayo doon mga pastors. Babae man o lalaki, na pinuntahan din ng mga maraming pastors natin from all over the Philippines. May mga pastors po kasi tayo sa Mindoro, Pangasinan, Bulacan, ganyan. Then pumunta sila doon sa Bicol, last year lang din, ano? Tinignan nila yung mga churches doon, nag-empower si Lord sa mga believers din doon. And alam niyo po, maraming mga mangingisda na pastor tayo. No? Meron tayong mga pastors na ang pinagkakakitaan din nila pangingisda, no? And dito ko nasalamin, sabi ko, nga no, grabe si Lord, ano? Pwedeng sabihin natin ordinaryo lang yung pamumuhay nila, yung paraan ng living nila. But I realized, next slide, na gustong gumamit ng Diyos ng mga ordinaryong tao para sa extraordinaryong mga bagay. One of the extraordinary things na pwedeng gawin ng Diyos is transformation. Transformation ng puso ng tao. Transformation ng pag-iisip ng mga tao. Alam niyo po, ang pinakamahirap baguhin sa buhay ng tao ay ang kanyang pag-iisip. Lalo na yung kanyang character, kanyang culture, kanyang pananalita, kanyang pamumuhay. Yun yung napakahirap baguhin. And gusto ni Lord, mabago ang culture ng lahat nang hindi sumusunod sa Kanya, mabago yon para sa ganon, makakilos siya sa buhay nila. Ang mga tao po, naturally, prideful. Ano ibig sabihin nun? Makasarili. Pero yung love, again, it is a selfless type. Humble siya na type of love. Hindi siya yung mapagmataas na klase ng love. That is why, makikita natin yung mga pinili ni Jesus talaga, yung mga ordinaryong tao. And I believe ang bawat isa sa atin nandito, pwedeng gamitin ni Lord. Amen. Pwedeng gamitin ni Lord para magdala ng mga tao sa Kanya. Pwede kang gamitin ni Lord, ma-invite mo yung family members mo, yung friends mo. Madala mo sila kay Lord. Walang imposible sa Kanya. Now, one thing po, hindi lang one thing, 4 na bagay na naranasan ko po, na natutunan ko rin sa mga fishermen, dahil meron nga po tayo mga pastor na fishermen. Ito po yung 4 na bagay na natutunan ko sa kanila. Kailangan daw kapag fisherman ka, meron kang technique sa pangingisda. Iba-iba yung technique nila. Para rin sa mga huhulihin, iba-iba rin yung technique.
Kung huli ka ng lobster, kailangan may cage kang ganon. Bababa mo, no? Hindi lang, akala kasi natin pangingisda, di ba? Yung meron kang fishing rod, lalagyan mo ng pain, di ba ganon? Yung akala natin ganon. Tapos, yung iba ginagamit, illegal, di ba? Dinamita, ganon ginagawa ng iba O kaya, sisisid, tapos meron silang mahabang panusok, tinutusok yung mga isda, ganong klase na fishing. Yung iba, sumisisid sa malalim para makakuha ng mga iba pang doon. But nonetheless, makikita natin, iba-iba yung technique ng fishing. No? And God calls us na hindi lang one-dimensional yung pag-share natin ng gospel o pag-share natin about Christ. In fact, kahit hindi ka gumamit ng Bible, pwede kang mag-share ng gospel. Si Jesus, when He shared the kingdom of God, hindi siya nag-quote sa Old Testament. Actually, gumagamit siya parables, kwento. Yung parables ba na yun, nasa Old Testament? Wala. No? And now, sa panahon din natin, we can use anything as long as nagbibigay siya ng message kung ano yung mensahe ni Lord. Kung sino ba ang Diyos sa ating mga buhay. And our God that we serve is the God of love. Amen? Kung feeling mo na wala nagmamahal sa'yo, si God, He loves us so much. And willing siya to accept us kahit makasalanan tayo and anuman yung past natin. But the thing is, si God, hindi siya mananatili na sasabihin niya, sige, mahal kita, gawin mo lang yung gusto mo, kahit nakakasama pa yan sa'yo. Hindi siya ganon. Kaya, pwede natin nga magawa na makapag-preach or makapag-teach sa mga tao, makapag-share, makapag-invite, kahit hindi ka naman nag-quote ng verse sa Bible. Or kahit personal testimony pwede mong gamitin. Paano ka binago ni Lord? Para sa ganon, makapagdala ka ng mga tao sa Kanya. Kasi ultimately, ito yung gusto ni Lord sa atin. 3 bagay. Love God, love people, make disciples. Again, 3 bagay. Sabayan niyo po ako. Love God, love people, make disciples. And hindi natin ito magagawa sa totoo lang na tayo lang mag-isa. Kailangan din, meron tayong supporter, meron tayong mga kasama. Kapag po, halimbawa, isa kang fisherman, kahit sabihin nyo na po na meron kang pamingwit, or fishing rod, mag-isa ka lang, ang hirap pa rin po mag-isa. Bakit? Kasi kapag po mabigat yung huli mo, manood kayo sa YouTube ng mga ganun na video, ang hirap pa rin kung mabigat yung fish. Ang hirap ng huli. And, mas makakahuli pa kapag hindi ka nag-iisa. Kasi makakahuli kayo ng mas maraming mga isda. Pwede nyong ilatag o itapon yung net. So, ganun ang pwedeng mangyari. Kaya, alam niyo po, yung pastor natin, one of our pastors sa Bicol, may nangyari sa kanila. Nagkaroon ng storm, madaling araw yon, nagkaroon ng storm, then napadpad sila halos dun sa Pacific Ocean. So tumaob yung bangka nila, kasama niya yung anak niya, pero thank God, meron silang nakapitan. And then alam nyo, 11 hours sila paanod-anod dun sa Pacific Ocean. Not until, after 11 hours, dun lang sila na-rescue. Tumaob yung bangka. Siyempre, kung nasa gitna ka ng kawalan, di ba, parang isipin natin, hopeless na. Pero maganda pala yung meron kang kasama. Kaya it is important sa atin din, pwedeng nanghihina tayo in our spiritual life, in our relationship with God. It is important na meron tayong ka-journey, kasama sa journey ng mga tao. Kaya kung di ka pa kabilang sa Connect Group or di ka lagi umaten sa Connect Group po, sa accountability group mo, it's better, it's much better na makasama ka. Bakit? Kasi ito yung magpapalakas sa'yo in your faith, in your walk with God. Amen? Sino ditong aaten na ngayon ang Connect Group niya? Okay? Now, next, ano sabi? Ibato ng malayo ang lambat. Lagi, advice nila, kapag daw magbabato ng lambat, hindi malapit, malayo. It takes, extra effort. And madalas, kahit din si Jesus, kung nasaan siya, nasa Capernaum po siya for so many years,
Hindi naman siya tinanggap ng mga tao sa paligid niya. Actually, sabi niya, hindi naging bukas yung puso ng mga tao sa gospel. And madalas ganon. Yung mga immediate na mga tao na malapit sa atin, pwedeng hindi sila tatanggap sa Lord through us. Pero, try mo naman mag-reach out sa ibang mga lugar. Try mo mag-reach out dun sa malayo sa inyo. At I'm sure may mangyayari. Kasi ganun yung fisherman eh. Hindi ka mag-stay sa isang lugar. Lilipat ka rin, mag-reach out ka sa malayo. Make an extra effort. Sabihin nga natin, effort. Okay? And then last but not the least dito, be patient. Ito yung kailangan natin kasi patience is a virtue. No? And hindi mahirap po magdala ng mga tao kay Lord kasi minsan lagi sila magsasabi na ayoko bang umaten o kaya may gagawin ako sa school. Minsan ayaw na natin sila i-reach out kay Lord. Ayaw na natin sila dalhin kay Lord. Bakit? Kasi we feel na parang wala naging effect. Pero alam niyo po, ganun din sa pagiging mangingisda. Pwedeng pag mo ng lambat, feeling mo wala lang, di mo nararamdaman, meron pala, no? May ginagawa pala si Lord sa buhay ng mga tao. And ito yung kailangan natin maintindihan. Patience is one of the fruits na meron kay Lord. Ito yung binibigay ng Holy Spirit. Hindi lang love, hindi lang joy, hindi lang peace, pero meron ding patience. Next, kailangan po nating i-share yung unfailing na pagmamahal ng Diyos. Bakit? Kasi kailangan maramdaman ng bawat isa, malaman ng bawat isa yung ginawa ni Christ sa sangkatauhan. Bakit po kailangan malaman? Alam niyo po, napakaraming mga tao ang hindi nakakilala kay Jesus at sa ginawa niya sa cross. But let me tell you, walang masama sa ginawa ni Jesus. Wala pong masama na nadulot yung pagkamatay ni Jesus sa cross. Pwedeng sabihin ng marami corny or sabihin ng marami, yung pagkapako ni Jesus, kasalanan niya yun, nagpapako siya, ano ba naman pakialam ko dyan? Pwedeng ganun yung isipin natin eh. Pero di natin nare-realize na yung pagkapako ni Jesus sa cross, yun yung klase ng pagmamahal na kayang ibigay ni Lord sa bawat isa sa atin. Pero inyo, if you are God, and you came down to earth, probably, kung lalagay ko sarili ko, gusto kong ma-enjoy ang buhay ko. Tama ba yun? Gusto kong ma-enjoy ang buhay ko. Ma-experience ko lahat ng pwedeng i-offer ng earth. But the thing is, He did not do that. What He did is, hayaang mapahiya yung sarili niya. In front of so many people, in front of so many individuals, na kung saan ipapako siya sa cross. Let me tell you, pagpapako sa cross, hindi yan masaya na bagay. Hindi yan magandang bagay. Kasi yung napapako sa cross, ito yung makasalanan. Yung napapako sa cross, actually, sila yung mga taong dinedespise ng community. Naranasan yun ni Jesus. Bakit niya hinayaang danasin yun? Bakit? Kasi hindi maganda talaga yung relationship natin sa Diyos. In the Bible, nung last Sunday, nabanggit natin, na ang Diyos, kaaway talaga tayo dahil sa mga kasalanan natin. Maliit man o malaki, kasalanan pa rin yan. Kahit ang 20 pesos, maapakan, malukot, 20 pa rin yan. Ano man mangyari sa 20, di ba? Ganun pa rin yan. Maliit man yung value, ganun pa rin yan. It stays the same. But the thing is, ngayon, ang ginawa ni Lord, dahil tayo rin mismo, hindi naman talaga tayo pwede maligtas, wala tayong maipambabayad kahit good works sa mga kasalanan natin, kahit mapagpatong-patungin natin yung good works at yung kasalanan natin, hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ni Lord. Bakit? Kasi may kasalanan pa rin, kailangan mabura yung kasalanan.
Hindi mababayaran ng mabubuting gawa yung kasalanan. Yun ang iniisip natin di ba? Tama ba? O example niloko ka ilang beses. Tapos binigyan ka ng house and lot. Tingin mo mabubura sa isip mo yung panloloko niya? Come on. Ganun tayo Sin can never be erased. Ang makakapag-erase lang ang Diyos. Amen. And ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, binigay niya si Jesus sa cross. Now sa cross na yan, maraming stories. Ang daming stories. Again, yung cross po 2,000 years ago, hindi siya positive na bagay. Diba? Yung positive kasi ngayon, ang sign, diba? Plus. Tama ba? Diba? Yun ang cross. Ginagamit ngayon sa maraming mga signage. Katulad ng Red Cross, diba? Or medical. Anong sign? Cross. Diba? Pero actually, hindi po ganon thousands of years ago. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng cross? Pag po may cross, cursed ka. Ibig sabihin, sinumpa ka. Pati yung pamilya mo, lahat ng related sa'yo, kailangan layuan. Yun ang ibig sabihin ng cross. Kaya kung magulat po kayo, nung napako si Jesus sa cross, walang mga disciples at mga followers niya who is around. Si John na lang, tsaka si Mary nandoon, di ba? Bakit? Kasi kung merong mang connection ka or relation dun sa isang taong makasalanan, lumaban sa di magandang bagay, ganyan-ganyan, gumawa ng di magandang bagay. Alam nyo, pag meron ka relation doon, mangyayari sa'yo, magiging outcast ka ng society. Kaya huwag tayong magulat kung bakit si Peter, next slide, dinenay niya si Jesus ilang beses? Ilan? 3 times. Bakit niya dinenay si Jesus? Nakasama niya si Jesus for so many years. Sabi nila, 3.5 years. Nakasama niya si Jesus ng matagal na panahon. Parang ganito yon. Sino dito may girlfriend, boyfriend? Come on. Taas kamay. Huwag kayong mahiya. Hindi na kayo mahiya. Magtaas na kayo. O, asawa na. Sige, taas kamay. O, yan. Okay. Okay, ito. Nandito ngayon yung best friend mo. Taas mo kamay mo. Okay? Ito, tignan niya. Paano kung sabihin niya sa'yo, dahil magkaibigan na kayo, 3.5 years, okay Tingnan niyo paano kung sabihin niya, ay di ko girlfriend yan. Ay di ko boyfriend yan. O kaya, ay di ko kaibigan yan. Come on, sabihin niya yon. Ano, come on. Tapos 3 beses niya, ang dami mo nalaman mo sa iba't ibang mga tao po. Come on, matutuwa ka? Hindi. Of course. Peter, being one of Jesus' main disciples, Peter, James, and John, aside sa 12, pinaka-close niya yung 3, si Pedro pa yung nag-deny sa kanya. So just imagine. Now, of course, pagkatapos nung mapako si Jesus sa cross, hindi naman siya nanatili sa kamatayan. After 3 days, he was raised up from the grave. And ito yung kakaiba doon. Bakit? Kung hindi talaga totoong nabuhay si Jesus na mag-uli, bantay sarado po kasi ng Roman soldiers yung grave ni Jesus. Then, hindi pwedeng pumasok doon kahit sino man. Dahil bantay sarado nga. Tapos, pagpasok nga nila, wala na doon yung Roman soldiers, yung bangkay ni Jesus, wala na rin doon. One thing is for sure, para ma-confirm mo ang isang bagay, kailangan mong makita rin. Gusto makita ng maraming mga tao, mga followers din ni Jesus, kung totoo ba talaga si Jesus na buhay na mag-uli. Kaya even sina Martha, sina Mary, pumunta sila doon sa grave, nakita nga nila wala si Jesus. Nasaan si Jesus? Nagpakita siya sa 500 na tao, hindi sa isa. Ilan? 500 na tao. 1 Corinthians, sabi ni Paul.
Nagpakita siya sa 500 na tao. Kaya wag tayong magtaka, yung historical Jesus, totoo. Hindi po siya fake. Gawa-gawa lang ng Bible, hindi ho. Dahil 27,000 manuscripts ng hindi Kristiyano ho take note, hindi Kristiyano yung nag-testify na si Jesus ay nabuhay. Kasama po doon si Flavius Josephus, si Tacitus at iba pang mga historians. Ito pa, naniniwala ba tayo kina Caesar, sa mga Roman emperors? Of course. Bakit? Nasulat kasi na ganito ganyan, na kwento nung unang mga panahon. Hindi ibig sabihin na nakwento, hindi na totoo. Hindi ibig sabihin na 2,000 years ago na evidence, hindi na totoo. Amen. Because it's an evidence. And hindi lang isa nagsalita, marami. Yung mga disciples ni Jesus nangamatay, hindi naman sila namatay dahil sa political power, hindi naman sila namatay dahil sa pera. Namatay sila dahil bakit? They speak about Jesus. That's it. Kaya kung makikita nyo, wala ni isa mang disciples ni Jesus yung give up until the end. Na nagsabi na, di naman totoo yung nakita namin lahat at yung testimony namin. Walang ganun. Pero nung una, may mga experiences sila na hindi maganda. Katulad ni Peter, dininay niya si Jesus na hindi siya follower. Kasi nung time na yun, takot siya. Probably ganun din tayo. We deny sa mga friends natin, co-workers natin, mga kaklase natin, that we are Christians. Di ba? Ganun tayo Because we fear something. Ayaw natin ma-judge tayo, ayaw natin maganito tayo, di ba? And ayaw din natin masabihan na, Christian ka pa naman. Tapos, ang sama ng ugali mo, di ba? Ba't kaya di natin baliktarin? Ba't ang ganda ng ugali mo, di ka naman nag-church, di ba? Maiba naman. Ba't kaya laging negative towards Christianity? So kung makikita natin, all over the world, there's this something about the Christian faith na meron laging fear, merong bullying, ganyan. But nonetheless, nagbibigay si Lord ng comfort. Nung si Peter po napalayo na kay Jesus dahil nga dininay niya si Jesus, syempre bumalik po siya sa dati niyang ginagawa, which is pangingisda. Yun yung hanap buhay niya. Bumalik siya doon, and then John chapter 21 verse 1 to 14, kwento ko na lang po alam ng mga disciples na si Jesus yung nagtatawag sa kanila. Alam talaga nila. Then sabi nung lalaking na yon, si Jesus nga, na i-cast nila yung net sa kabila naman. Tapos nakahuli sila ng napakaraming mga isda. Noon nakahuli na sila, naayos na nila yung mga nahuli nila, kumain na sila. You know what? John chapter 21 verse 15, tignan nyo ano nangyari? Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, anong tanong ni Jesus? Iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Paano iniibig sa higit ng mga ito? Ano yung ito doon? Yung buhay niya mismo. Pinagkakakitaan niya, lahat ng pangailangan niya, higit sa lahat ng bagay. Yun po yung tinutukoy nun. Yung ginamit po na iniibig ni Jesus, yung love, ay word na ano yun? Agapao or agape. No? Yun yung word na ginamit ni Jesus. Now, ano nga again yung tinatawag na agape or agapao? Yun yung God's love. Sacrificial type of love. Totoong love yun. Hindi yun nagmamaliw, hindi yun tumitigil, hindi yun nag-give up, hindi yun nanloloko. Yun yung love na yun. Anong sagot ni Peter? Opo, Panginoon. Alam nyo, ibang mahal yung sinagot niya. Ano yun? Phileo. Alam nyo, mahal ko kayo.
Alam niyo ba si Peter, meron siyang background na kung saan gusto niya lagi siya yung bida. Gusto niya lagi siya yung nasa taas, siya yung sikat. Si Peter, ang gusto niya lagi, yung bang ma-feel ni Jesus na, Lord, kaya kong ibigay lahat sa iyo. Ganon si Peter eh. And actually, most of the time, katulad nun, nabanggit din sa Bible, na sinabi ni Jesus, mamamatay ako, dadakpin ako, ganyan-ganyan. Sabi ni Peter, hindi mangyayari yan, Lord. Dadaan muna sila sa bangkay ko. Pero ano nga nangyari? Dininay niya si Jesus ng 3 beses. Diba? Yung arrogance ni Peter, nakita yung classic quality ng love niya nung na-test ito. Pag na-test pala yung love natin, dun makikita yung quality. No? And nung nakita yung quality, alam ni Peter sa sarili niya, hindi niya kayang magmahal na katulad ng pagmamahal ni Jesus. Kahit ni isa man sa atin dito, alam ko, masasabi natin, hindi natin kaya magmahal na katulad na magmahal ng Diyos. Amen? Hindi talaga natin kaya. Kung tayo lang hindi natin kaya. But, tignan niyo yung tugon ni Jesus, no? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, ano daw? Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Now, nung unang panahon, ang klase po ng ginagawa ng mga iba pang hanap buhay ay pag-aalaga ng mga tupa. So, hindi po aso ang inaalagaan noon. Ano yon? Tupa. Kaya merong shepherds sa Bible. Dito sa Philippines, bihira yung sheep, di ba? Ang marami dito, aso, pusa, di ba, ganyan, mga ganyan na hayop. Then, second time, tignan nyo, no? Tinanong na naman siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? And that same word, hindi phileo, ano daw? Agapaw. Parang sinasabi ni Jesus na, kaya mo bang ibigay yung buhay mo sa akin? Di ba? Kaya mo bang ibigay yung buhay mo sa akin? Kasi binigay ko buhay ko sa iyo eh. Sumagot si Pedro, anong sabi niya? Opo, Panginoon, mahal ko kayo, kaya lang, yung mahal niya, hindi katulad ng love ni Lord. Ano yon? Phileo. Okay? So yung word na phileo, again, yun yung word na kung saan love, pero in a sense na merong kapalit, hindi siya naglalast forever. Pero ang sabi ni Jesus, pinagkatiwalaan pa rin niya si Peter. Na anong gagawin ni Peter? Alagaan mo ang aking mga tupa. Take note, si Jesus po ay walang mga tupa talaga. No? Na literal. Kaya po tupa ito, tumutukoy po ito sa mga taong lalapit kay Jesus o gustong lumapit kay Lord. Yung naghahanap ng purpose sa buhay nila. No? Ito yun. Yung mga taong naghahanap, ano ba talaga yung relationship kay Jesus? What does it mean to be human? What does it mean to live? Ito yung mga taong nauuhaw, mga taong nagugutom, hindi nila rin alam what can fill their lives. And pangatlong ulit na naman siya na tinanong ni Jesus. Sabay-sabay nating basahin yung tanong ni Jesus. 1, 2, 3, go! Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Pangatlong beses. Kayo kung tatanungin kayo maraming beses, tas paulit-ulit, anong magiging reaction nyo? May inis? Magagalit? Bakit? Anong feeling nyo? Anong feeling nyo? Baka di naniniwala. Di ba? Or probably, baka di siya sigurado. Kaya nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? Yung klaseng tanong ng mahal, again, hindi siya phileo. Ano yon? Agapaw. At sumagot si Peter. Anong sagot niya? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo.
Alam niyo po lahat ng bagay. Tandaan niyo, no? Alam ni Peter na alam ni Jesus na i-deny siya ng 3 times. Si Jesus yung nagsabi sa kanya nun, titilaok yung manok ng 3 beses at i-deny mo ako. Nung tumilaok nga yung manok ng 3 beses na dininay ni Peter si Jesus, naalala niya yung sinabi ni Jesus. Kaya alam niya na alam ni Jesus yung nasa sa loob ni Peter. Yung puso ni Peter alam ni Jesus eh. Alam din ni Peter yon. Na kahit anumang nakikita ni Jesus sa panlabas, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso. God looks at, turo mo yung puso mo, at our hearts. God looks at our hearts. Pero kahit ganoon, alam natin nagfe-fail tayo. Sino dito, di ba? Many times, ayaw natin umatin ng church, baka we feel na nadidisappoint natin si God. Or at times, di naman natin nafe-feel na parang, Kristiyano ba talaga ako? Bakit pa rin nagagawa ko itong mga bagay? Or at times, ganito ko. Minsan ganun tayo eh. We condemn ourselves so much. Pero tignan niyo itong sinabi ni Jesus, no? Pakainin mo ang aking mga tupa. Pinagkakatiwalaan pa rin siya. Mahal pa rin siya. God's love does not change no matter the circumstance, our past, and nagbibigay lagi si Lord ng second chance. Kaya pwedeng nag-fail ka na kapatid. I don't know kung anumang aspects. Again, pwedeng nag-fail ka na. Next slide please. Pero let me tell you, God won't ever fail. Hindi nag-fail si God. Kaya we can just come to Him. In the Bible, it says in 1 John chapter 1 verse 9, kung i-confess daw natin yung sins natin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Ganon kasi yung klase ng pagmamahal na meron si Lord. Kaya niyang baguhin, linisin ang buhay natin. Kaya no matter how dirty you are, feeling mo, ang dami ko nang ginagawang kasalanan, parang di ako malinis-linis ni Lord siguro, di niya ako matatanggap, kaya some people, nagde-decide sila, wag na lang umatin ng church. Alam nyo, maling kaisipan yun. God can cleanse us from all unrighteousness. Kapag humingi lang tayo ng tawad sa Kanya, alam niya naman yung pangailangan natin eh. Kasi bakit? Ganun po yung shepherd. Ang shepherd po, hindi uso sa Pilipinas. No? Ngayon, ano ba yung ginagawa ng isang shepherd? Of course, nag-aalaga siya ng mga, pakita natin picture, sheep. No? And yung sheep, hindi po yan katulad ng aso. No? Again, yung sheep, hindi siya katulad ng aso. Ang sheep ho, hindi tinatalian sa leeg. No? Hindi siya tinatalian sa leeg. Kasi hindi siya aso. Ang sheep, sumusunod sa bibig or sinasabi ng shepherd. Ganun ho ang sheep. Kahit sino man tumawag sa sheep, basta yung shepherd yung nag-aalaga yung tumawag, sa kanya lang yun makikinig. Yun ang sheep. At ito no, ang sheep po, sorry sa word, pero sila yung merong pinakamababang IQ. As a matter of fact, maraming sheep yung namamatay kapag hindi naalagaan. Bakit? Kapag dinala sila sa pond or sa lugar na may tubig, pinainom sila, hanggat hindi pinipigil ng shepherd yung pag-inom nila, iinom at iinom sila. So, sino ditong namatay na sa kabusuga? Namatay tuloy. So, di pa pala advance mag-isip, no? Feeling mo, mamamatay ka na sa kabusugan nung kumain ka. Come on. Di ba? Parang, ang hirap huminga. Pwedeng ganon yung feeling mo. Pampagising lang yun. Okay? Sino ditong nakafeel na ng ganon? Sige nga, come on. Di ba yung parang, grabe, nagsamgyup kayo. Parang feeling mo ngayon, nahihilo-hilo ka na. May ganon kang feeling?
Now, alam niyo po, ganun yung mga sheep. Hindi nila mapigil sarili nila. And even kahit nakikita nila yung danger, sige pa rin sila. Kaya may shepherd. No? Ang sheep, hindi sila palaban. Hindi sila ganon. Ano pong ginagawa ng shepherd? Sila yung nagbibigay ng sustenance sa sheep. Next slide please. Sila yung nagbibigay ng kakainin, nagpapapunta sa isang lugar, ganyan. Ganon ginagawa ng shepherd. Ano? Sila yung nagpapakain, dinadala nila sa isang place na kasi nagkikare sila para sa sheep. Dun sa grassy place, dun sila pupunta. Ganon ang ginagawa ng shepherd. Ginaguide sila. Ginaguide yung mga sheep. Yung mga damit ho natin, primarily, yung mga damit na gawa sa wool, galing po yun sa balat ng mga sheep. No? Yung mga jacket, kung meron kayong jacket, galing yun sa wool. Balat ng sheep yun. Ginagawa ng shepherd, tinitrim niya yun. No? Kaya meron tayong damit din na nasusuot ngayon. Galing po yun sa sheep yung mga wool. And para rin maging comfortable yung mga sheep, kaya tinitrim yung balat nila. Yung skin nilang yun. Yung wool skin nila. Para sa ganon, pag nabasa ng tubig, di ba ganon ang mga damit Pag nabasa ng tubig, gumagaang ba, bumibigat? Bumibigat. Ganon din sila. Pag umulan, mabigat yung feeling nila. No? So ginagawa ng shepherd, tinitrim sila. Inaayos din sila. That is why sa buhay din natin, may mga times na uneasy tayo, ang hirap kumilos. Bakit? Probably tinitrim tayo ng shepherd natin. Amen? Probably kinokorek tayo. Probably yung leader natin, pwedeng may binabago rin, ginagamit ni Lord para mabago yung buhay natin in a way. And then next, ano yung pangatlo? Leading. Okay? Pag sinabing leading, anong inisip natin sa leading? Nauuna ba yung leader or nauhuli? Sino nagsabing nauuna? Sino nagsabing nauhuli? Taas kamay. Okay? Madalas, ang inisip natin sa leader, yung nauuna yung mga subjects niya, di ba? Hawak niya sa liig, meron siyang, ang tawag sa ganun, yung nilalagay na collar sa mga hayop, di ba? May leash, yung mga hayop nauuna, ganun di ba? Yung naisip natin lagi. Pero pagdating po sa sheep, nauuna yung shepherd, tapos sumusunod yung sheep. Sumusunod yung sheep. Kung ano yung ginawa mo, ginagaya nila. Kung saan ka pupunta sila. Pag pumunta ka sa kaliwa, pupunta sila sa kaliwa. Pag pumunta ka sa kanan, pupunta sila sa kanan. Leading. And then teaching unity. Kung makikita niyo po yung mga sheep, hindi sila kalat-kalat. Lagi magkakakumpul sila. Sama-sama sila. Hindi sila yung mapag-isa talaga. Sama-sama sila usually. Kasi ganun din tayo, kailangan may unity tayo. Nagsasama-sama tayo, kailangan nag-gather din tayo. Kaya every week, huwag niyong ma-miss na maka-attend ng service natin. Amen? Huwag niyong ma-miss. Bakit? Kasi ito rin yung nagpapalakas sa atin at nagpapatunay na tayo ay tagasunod ni Lord. Pagkasama ka sa isang church, sa isang family. No? And then number 3, iparamdam ang pagmamahal ni Jesus Christ. Recall muna tayo, ano yung number 1? Gumagamit ang Diyos ng mga ordinaryong tao. Number 2, i-share ang unfailing na pagmamahal ng Diyos. And number 3, iparamdam ang pagmamahal ni Jesus Christ. Bakit ho kailangan iparamdam yung pagmamahal ni Jesus? Hindi ho sinasabi, next slide, na magpapako rin tayo sa cross katulad ni Jesus. Pero, ang sinasabi po dito ay tayo mismo mapafeel natin sa mga taong
kakilala, kahit sino man sila, yung pagmamahal ng Diyos. Dahil sa Judgment Day, sabi sa Matthew chapter 25 verse 31, tignan niyo po pag dumating na ang Son of Man bilang hari, kasama niya lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa at paghihiwalayin niya ang mga tao gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. So, makikita niyo po, magkaiba yung tupa at saka kambing. Yung mga sumusunod kay Lord, tinatawag na tupa. Okay? Then, anong sabi? Verse 33. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan at kaliwa naman ang mga kambing. Tapos sasabihin ng hari sa mga tao na nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng tatay ko. Pumasok kayo at tanggapin nyo ang kahariang hinanda para sa inyo mula pa nung kinreate ang mundo. Verse 35. 1, 2, 3, go. Next slide please. Pinakain nyo ko. Nung nauuhaw ako, pinainom nyo ko. Nung naging dayo ako, pinatuloy nyo ko. Nung wala akong maisuot, dinamitan nyo ko. Nung may sakit ako, inalagaan nyo ko. Nung nakulong ako, dinalaw nyo ko. Verse 37, anong sabi? Sasagot naman ang mga matuwid, Lord, kailan po namin kayo nakita na nagugutom at pinakain namin kayo? O nauuhaw at pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin? O hubad at binigyan namin kayo ng damit? Verse 39, kailan po namin kayo nakitang at sasagot ang hari? Ano sabi? Tandaan nyo, nung ginawa nyo ang mga bagay na to sa mga, ginawa nyo din ito sa akin. Tandaan nyo po, we are created in the image of God. Kung ano mang gawin natin sa neighbor natin, actually, ginagawa natin to the Lord. It's like something na ganito. Kung ako si Juan Luna, kilala natin siya bilang gumawa ng spolarium. Di ba meron akong obra, alba ako si Juan Luna, ako yung may obra ng spolarium. Then yung spolarium ko, okay, tignan nyo may tumingin. Then, yung tumingin siya, sabi niya, ang ganda, sirain ko nga. No? May mga ganun di ba? Anong tawag natin sa kanila? Minsan, masasama. Tawag ng iba, pwedeng loko-loko. Di magagandang mga, ugali. Tignan nyo, sinira yung painting. Sinong gumawa? Ako. Halimbawa, ako si Juan Luna. Kung ano yung ginawa dun sa painting, sa nalilikha, parang sa akin din, nakareflect bilang gumawa nun. Lahat tayo were created by God. No matter how difficult na mahalin tayo, o ano man yung character natin, di man maganda yung mga ugali natin, di man maganda yung past natin. But the thing is, ang gusto ni God ay maiparamdam natin sa bawat isa yung pagmamahal niya. Paano ba nagmahal si God again? It is a sacrificial type of love, a selfless love, unchanging love. Kaya, imagine a society. Ito, tingin mo na lahat sa akin. Imagine a society. Tingnan nyo, kung merong selfless love, unchanging love, unconditional love. Imagine a society. Walang broken family, walang mag-cheat, walang iiyak, walang mafe-feel niya na hindi siya important. Okay?
Then, walang manlalamang kahit sa trabaho. Walang maninira sa kapwa. Imagine a society na full of God's love. Imagine a society na gano'n. Hindi natin magiging issue yung kahit anuman ngayon na meron. So the thing is, paano mangyayari yun? It starts with us. We are followers of Christ. The same love na meron si Jesus, gawin din natin. Hindi sinabing magpapako tayo sa cross, no. Ginawa na ni Jesus yun eh. Kung paano natin iparamdam yung pagmamahal ng Diyos, yun yung gawin natin. Nakita natin, kapag may sakit, anong gagawin? Hindi lang pagpe-pray kita, kung may matutulong ka, anything, bigay natin. Kung may pangailangan yung mga tao, under difficult circumstances, kailangan ng kausap, makinig tayo. Amen. One thing na magagawa natin yon, join a connect group. Yun yung accountability group natin eh. No? Kaya, Matthew chapter 28 verse 19 and 20, sa pamamaraan ngayon ito, sinusundan natin yung utos ni God. Na ano yon? Lumakad kayo at gawin yung disciples ko. Alin? Ang mga tao. Gawin daw ano? Disciples nino ng pastor. Yun ba? Disciples ni Peter. Yun ba? Hindi. Disciples ni Jesus. Si Jesus yung center. Tagasunod ni Jesus. Yun yung disciple eh. So in short, lahat tayo, we are called na sundin yung buhay ni Jesus, love God, love people, and pangatlo, make disciples. Yun yung lifestyle pala talaga dapat natin. Kaya po yung pamamaraan ng pag-share ng gospel, next slide please. Yung pamamaraan po ng pag-share ng gospel, hindi lang pagkikwento o pagsasalita tungkol kay Christ. Pero ito po yung pagpaparamdam sa mga tao. Paano mararamdaman ng family mo that you have a relationship with Christ? If you claim to be a Christian, follower of Jesus, paano nararamdaman ng mga tao sa paligid mo that you are a follower of God? Nararamdaman ba sa words mo? Nararamdaman ba sa thoughtfulness mo? Paano nila nararamdaman? Kasi yung mga nabigay sa atin, nakakalimutan na yun eh. Di ba? Yung naregalo sa'yo 5 years ago, baka nakalimutan mo na yun. Pero yung feeling na nabigay niya sa'yo, nung pagbibigay niya na yun sa'yo, yun yung di mo makakalimutan. Kaya di ba, ay yan, lagi nagbibigay yan, naalala niya ako. Di ba? Ganun tayo eh. Pero pag tinanong, ano yung binigay niya? Basta marami. Ganun tayo eh. O kaya, ay, natutulungan niya ako. Ano tinulong niya sa'yo? Hindi ko na maalala eh. Basta, lagi niya ako tinutulungan. That feeling itself, yun yung kailangan natin sa panahon ngayon. Hindi lang basta pag-share, kundi maramdaman ng mga tao yung love ni Christ sa atin. Amen? Ready ka bang iparamdam sa mga tao yung love ni Christ? Come on. Taas mo kamay mo. And then, basahin natin yung conclusion habang nakataas yung kamay natin. Kay Lord, 1, 2, 3, go. Pakinggan natin ang panawagan na maging mangingisda ng mga tao at pakainin ang kanyang mga tupa. Yakapin natin ang malalim na responsibilidad ng pagbabahagi ng pag-ibig ni Kristo sa iba. Hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating mga kilos at gawa. Tayo manalangin. Lord, we thank you. We believe that you will move in our hearts today. Lord, patuloy kang mangusap sa aming mga buhay. Lord, alam ko po kayo yung kikilos sa amin at magbabago ng aming mga buhay. Kaya Lord, starting today, help us na makapag-invite ng mga tao, makapagdala ng mga tao sa iyo dahil ito yung gusto mo.
At alam namin, gagamitin niyo po kami sa aming mga pamilya, sa aming mga friends. In Jesus' name. Tayo magsabi ng Amen.